Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kabayan, breaking news. Willie Rebellame namutla sa pasabog ng mga Duterte. Nabulabog na Pres Marcos FL Lisa. Nako, yan mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po kay Pinoy News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo at eto nga mga kabayan. Nasa thumbnail po natin, huli ang trahedor, Kuya Will Bistado. Nako, ito ang bangungot sa buhay ni Kuya Will. Nako, kakampi ng administrasyon, ibasura. Yan mga kababayan at eto pa. Itong si Senator Ressa Hontiveros. Nako naman talaga, hindi tinatantanan si Pastor Apollo Kibuloy. Ikinakampanya po Ikinakampanya ni Senator Ressa Hontiveros itong si Pastor Apollo Kibuloy na wag iboto ngayong midterm election. Ako talaga At ito pa, isa pang trahedor mga kababayan, Representative Ace Barbers. Nako, Congressman Ace Barbers. Huli. Huli nung nakaraang administrasyon mga kababayan ay todo-todo po. Ang kanyang papuri sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon mga kababayan, ganito po talaga ang mga trahedor, no? Pero ngayon, siya po ang nangunguna sa pag-iimbestiga sa war on drugs na ginawa ng nakaraang administrasyon. Ako talaga At eto na, President Duterte mga kababayan, mayroon pong mensahe sa mga re-electionist, no? Mamaya bigyan po natin ng komento yan at eto na nga, simulan na po natin. Dito po kay Senator Ressa Hontiveros. Eto, pakinggan po natin. Ang masasabi ko lang po, talagang magpakita naman sila ng konting hiya. Ang bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya, trafficking, abuse, various forms of. Pero mga kababayan, no, binasura na po ng Amerika ang mga kasong iyan. So ano pa po ang hugot dito ni Senator Ressa Hontiveros? Abuse laban sa mga bata at iba pang mga vulnerableng sektor. Ganong katagal siyang tumakas sa batas, nakakuha pa talaga na. Kung yan lang po ang basihan mga kababayan, kung gaano siya kataas tumakas sa batas, for your information, Senator Ressa Hontiveros, no, hindi lang po ngayon nangyari yan, no? Maaaring history repeat itself pag nanalo po si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Ito, former Senator Gringo Hunasan, ngayon tumatakbo na naman, di ba? Nagtago po yan sa batas, no? Mismong si Ping Lacson, nagtago rin sa batas. Mga senador na ngayon, mga kababayan. Kaya ano ang sinasabi mo? Bakit mo pa naman pagbabawalan tumakbo? Itong si Pastor Apollo Kibuloy. Gayong may mga experience na po, no? Ang Philippine politics history, no? Na nagtago sa batas, napatunayang napatunayan na nga, hindi nagkasala, nagtago muna sa batas, napatunayang hindi nagkasala, naging senador. Anong masasabi mo dyan? Nakasama mo pa nga yung iba, di ba? Sa Senado, bakit hindi mo yan sinabi nung magkasama pa kayo ni Senator Lacson? Or kung nakasama mo si Senator Hunasan, bakit hindi mo yan sinabi sa kanila? Bakit mo ngayon lang sasabihin kay Pastor Apollo Kibuloy? Diba? Did you get my point mga kabayan? Mukhang ina-isolate ni Senator Ressa Hontiveros itong kaso. Wala na naman Or itong si Pastor Apollo Kibuloy, no? Ay dinidifferentiate niya doon kay Hunasan at Lacson. Kung anuman para ihain ang sarili bilang isang mambabatas. Gayunpaman, mas nagtitiwala ako sa kakayahan ng ating mga kababayan at magiging kapwa botante sa susunod na taon na huwag bigyang daan
ang ganyang klaseng kandidatura. Kasi ang dapat iboboto ay mga lawmakers, hindi po lawbreakers. So yan mga kabayan, ano po ang masasabi nyo dito kay Senator Reza Ontiveros na ang dapat iboto ay mga law, no? Lawmakers at hindi po law breakers. Nako mga kabayan, baka masampulan yan si Congresswoman or Representative Franz Castro, di ba? Law breaker yun eh. Number 1 na law breaker. Si Franz Castro mga kabayan. At yung iba pang kasamahan niya natatakbo rin ng mga senador, di ba? Yung Makabayan Black senatorial slate, nako po. Bakit hindi mo yan masabi doon sa kanya, Senator Reza Ontiveros? Or you have personal interest dito kaya Pastor Apollo Kibuloy, kaya ina-isolate mo, ine-exempted mo yung iba, at gustong-gusto mong tirahin lang si Pastor Apollo Kibuloy. Well, anyway mga kabayan, ikaw nga di ba? Akala mo ba, Senator Reza Ontiveros, ikaw po ay malinis? Naku, hindi po makakalimutan ng taong bayan yung ginawa niyo sa yung PhilHealth anomaly. Na ikaw pa ang chair doon sa PhilHealth. Hindi po yan makakalimutan ng taong bayan. Kaya as long as PhilHealth stand, no? Hanggat nandyan pa po ang PhilHealth, mga kabayan, itong former Senator Reza Ontiveros ay palaging maaalala yung kanyang ginawa dyan sa PhilHealth. Sabi nga ng iba, bago ka kumuda, ay balik mo muna yung pera nila. Nanggagalaiti po ang ating mga kabayan dito kay Senator Reza Ontiveros. Pagkat bakit? Pagkat akala niya kasi malinis siya eh. Akala niya walang problema sa kanya. Pero hindi niya nakikita. Dapat manalamin ka muna, Senator Reza Ontiveros, bago ka magtapon ng putik dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan, tama po ba? O ito na mga kabayan, Representative Barbers, nako, huling-huli. Ito mga kabayan, pakinggan po natin kung gaano po katrahedor, kabalimbing itong si Ace Barbers. Kaya ako'y hangang-hanga sa ating presidente. I hope after the president's term expires in 2022, the next leader will continue this war against drugs kasi hindi natin kaya masolve. So yan mga kabayan, dito sinasabi niya pa na i-continue yung war on drugs mga kabayan. But ngayon, what happened to you? Congressman Ace Barbers, anong nangyari sa iyo? Bakit nagbago kang bigla? Ano po ba? Eto, question lang question lang natin. Ano po ba ang isang bagay, no, na nagpapabago sa ugali ng isang tao o sa pag-iisip ng isang tao? Sige nga, sagutin nyo nga mga kababayan kung ano yan. Kasi ako may kakilala ako mga kababayan no? May kakilala po ako, nagbago talaga siya no? Simula nang nakilala niya po yung kapangyarihan ng pera, nagbago po ang lahat sa kanya, mga kabayan. Halos hindi na makausap. Naku po talaga Congressman Barbers, ano po ba ang nagbago? Ano po ba ang nagpabago sa inyo? Yung prinsipyo nyo po ba? O pera? Kasi kung prinsipyo mga kabayan, ito po ang unang naging prinsipyo ni Congressman Barbers. Ito po ang una niyang naging prinsipyo na ipagpatuloy sana ng susunod na presidente ang war on drugs. Diba? Pero bakit ngayon nagbago? Yan nga po mga kabayan. Tinatanong ko po kayo kung ano po ang posibleng magpabago sa isang tao. No? At based on my personal experience, no, pera po ang nagpapabago sa tao. Itong problema to in a span of 6 years. If given a chance and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ako candidly, I answered that question. I was asked that question several times. At ang sinabi ko
abay kailangan natin ng extension pa kay President Duterte nang sa ganon ipagpatuloy itong kontra-drogang programang ito. So yan mga kabayan, gusto niya pang i-extend dito si dating Pangulong Duterte. Patawa talaga ito siya, no? Politiko talaga ang politiko mga kabayan. Pero may mga politiko talagang may prinsipyo, ah. Like for example, Congressman Marcoleta mga kabayan. Simula na makilala po natin si Congressman Marcoleta sa hearing, no? Yung investigation diyan sa ABS-CBN, no? Until now, yung prinsipyo po nadala-dala ni Congressman Marcoleta ay para sa bayan. Kung ano ang ikakabuti ng bayan, doon po siya, mga kabayan. Pero ito, Congressman Ace Barbers, unang-una, ito po ang prinsipyo niya. Ngayon, hindi natin alam kung anong prinsipyo na ang meron si Congressman Barbers, mga kabayan. No? Gusto ko lang, ano po ang gusto kong i-point out dito, mga kabayan, no? Sana bumoto po tayo ng mga politiko, no? Na tulad po ni Congressman Marcoleta, no? Kung ano yung sinimulang prinsipyo, as long as nasa tama, patuloy lang, di ba? Huwag kumampi sa mali. Dito mga kabayan, malaking kalokohan na itong sinasabi ni Congressman Barbers noon, Kung babalikan po natin ito, 2017 po ito, ay 17th Congress po ito. 2018 po ito nangyaring speech. Anong masasabi nyo mga kabayan dyan sa Hunyango, no? Trahidor na kung trahidor na po ito kung ituturing, di ba? Sa mga sinabi niya dito, papuri niya kay PRRD tapos yung ginagawa nila ngayon. Obviously, pagkatrahidor na po ito. Okay? At ito na nga mga kabayan, para sa mga lahat ng nagtratrahidor kay PRRD, ito po ang kanyang masasabi. Lalo na po doon sa mga tumatakbo muling kongresista at mga senador na dati po ay todo ang suporta kay dating Pangulong Duterte. Ito po yun, no? Investigation in aid of re-election. Nako. The real aim of this investigation is far more sinister. Nako. And that is totally politically destroy former President Duterte. So he will be a feeble, even marginal force in the May 2025 midterm election. I don't think the Marcos camp will succeed. Tama po mga kabayan, no? Hindi po talaga magsasucceed ang itong mga re-electionists na todo. Ang pambabato ng putik kung ano-ano mang, pero hindi naman nila napapatunayan, di ba? Basta importante, may bato sila kay President Duterte. And ang tawag po diyan para magkaroon lang ng publicity, pwede. Para ma-influence nila yung public. Ma-influence nila yung public na wag nang iboto ang mga Duterte. Parang ganun po ang gusto nilang palabasin, di ba? Siraan ang mga Duterte. At sinasabi nga dito ni eto columnist po ito ni Sir Roberto Tiglao, no? Na hindi magtatagumpay itong kampo ng Marcos, no? To pin down Duterte, mga kabayan. Kasi habang tumatagal mga kabayan, no? Habang tumatagal yung paninira, kung ano-ano pa mga investigasyon nila laban sa mga Duterte, no? Mas minamahal po Mas minamahal po. Ang tawag po dyan, reverse psychology, mga kabayan. The more you hate the people, the more you throw something to them, no? The more na minamahal sila ng taong bayan, no? Biruin nyo sa mga survey, panalo pa rin ang mga Duterte. Sa trust ratings, nako, ganito. Kung ganito pong administrasyon ngayon, yung kay Pangulong Duterte, lampas pa hanggang langit. Diba? Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaction dyan, i-comment na lang po. At eto na nga, nako, Kuya Will, abistado na. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Nako talaga, eto na po. Si Willie Revillame, bakit po hindi natin iboboto, no? Namin, kung ayaw nyo po sa aming makisama.
Siyempre, kinakailangan po ng paliwanag. Dito naman po sa channel natin, hindi naman po to yung diktador tayo, no? Na hindi natin boboto yan. Kasi malakas, definitely, isa sa pinakasikat yan na kandidato. Hindi po siya kasama doon sa top 12, ay sa 12 ng administrasyon. Pero hindi rin po natin kasama yan. Ililinaw ko lang po. Ang dami po mga vlogger kasi na isinasama po siya, no? Sa top 12. Hindi po siya in-endorse. Hindi niya po, dinideny niya po na ini-endorse siya ni Tatay Digong. Alam niyo na kung ano ibig sabihin yan. At siya po ay very openly seeking the support of Malacanang and First Lady. Binanggit niya mismo sa bibig niya. Kaya yung mga Willie Revillame fanatics, pasensya na kayo. Sa bibig mismo ni Willie Revillame nagmula yung bakit hindi natin siya dapat iboto. Namin, hindi kayo kasama kasi iboboto niyo siya, ano magagawa natin? Demokrasya po tayo, no? Po, gusto ko 'tong talakayin, no? Kahapon alanganin ako na ipanawagan na wag natin boto. Pero ngayon po narinig ko mismo kay Willie Revillame sa kanyang yung after po na nag-file siya, in-interview po siya ng ABC5, mga ano ba programa yun? Yung mga babae yung naroon sila. Teka lang titignan ko lang yung pamagat nung in-interview siya. Doon po nabuksan po sa atin ang lahat, no? Naliwanagan po tayo. Ito po yung sa The Big Story, One News. Sa TV5 din to eh. Tandaan nyo, TV5 at sa taga TV5 po to si Willie Revillame. Kasama po yung 3 babae dyan, ini-interview siya, no? So isa rin po sa napansin ko mga kabayan sa interview po dito kay Sir Willie Revillame, mga kabayan. Nako. Ito po ang napansin ko, no, kasi tinatanong siya kung okay lang daw, no? Kasi may kontrata pa siya sa sa TV5, no? Sabi niya nagpaalam naman ako kaya MVP. MVP, no? Manny Pangilinan ba yan? Oh. Nagpaalam daw siya doon. Ang sa akin lang naman mga kabayan, why do you need to seek permission diyan sa kumpanyang 'yan? Kung magsisilbi ka naman sa taong bayan, no? Ibig sabihin mga kabayan, this is not for the Filipino people, no? Mayroon pa rin nasa likod, sa likod ng puso ni Willie Revillame, no? Na may pagka-oligarch, di ba? Hindi ko sinasabing oligarch siya, sinasabi ko lang sa likod ng puso niya nagbiblink-blink pa rin yung mga oligarch. Hindi natin alam kung pag nanalo ito, maging tulad din ito ni Escudero. Yung mga holiday natin ay baka ipa-stop na kasi nahihirapan na daw ang mga malalaking kumpanya na magpasahod ng double pay. Diba? Nagiging burden na. Yan, ang point ko po is may may tumitibok pa ring puso dito sa likod ng puso ni Sir Willie Revillame na may pagka-oligarch, mga kaubayan. Ngayon, ang dami pong vlogger na nakita ko na pasok po sa mga Duterte lineup si Willie Revillame. Pwede po ba wag po tayo manlito, no? Katulad niya ni Batoy. Wag po kayo manlito. Buwat na nga sa bibig ni Willie Revillame na hindi siya. Marunong pa kayo sa may katawan. Kaya yung sa speech niya, hindi niya nabanggit si Pangulong Duterte. Di ba? Huwag po kayong manlilito kung kayo po ay fans ni Willie Revillame. Huwag niyo pong gamitin yung mga Duterte. Magpakita po kayo na pinapakita ni Willie Revillame na proud siya. Mamaya po malalaman niyo yung sinabi. Okay. Una muna, balikan po natin noong October 7, 2021. Ito po ang sinabi ni Willie Revillame. Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka lait-laitin lang ako roon. At saka mga kababayan, no, kung ako kay Willie Revillame, kasi kung pagtulong lang naman, public service lang naman ang gusto niya, no? Nakakatulong naman siya sa sa taong bayan. Now, if may rason pa po siyang iba, maliban sa public service, no? Ano kaya 'yon? Ano ang rason niya maliban sa public service, mga kababayan? May nagsiservisyo na siya Para mga lang to mga kababayan, parang mga Tulfo Brothers lang ito. Diba? Mula sa mainstream media, ginamit ang mainstream media, dahil sikat sila sa mainstream media,
Pumunta sa politics para ano? Magpayaman. Ano, di ba? Ganun naman talaga eh. Kasi itong mga nagtatrabaho sa mainstream media, for example sa entertainment, mga artista, dalawa lang po ang gusto lang pwedeng gawin after mag-artista, di ba? Ang mag-asawa ng politiko or maging politiko. O yun po ang totoo mga kabayan, ang mag-asawa ng politiko at maging politiko. To continuous, no? Their pangangwarta, di ba? So, simula ngayon mga kabayan, hindi na po natin to-promote. Hindi na po natin isasama sa amin kayo, may malaya naman tayo mga kabayan. Si Kuya Will sa atin pong list, no? Ng mga Duterte supporters, no? Kasi siya mismo umamin siya sa sarili niya na pabor siya, no? Dito sa administrasyong ito. Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.